Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang PPIS, o ang Pantawid Pamilya Information System. Ito ay isang sistema ng pamamahala ng datos na ginagamit ng 4Ps, para sa pag-record at pag-monitor ng impormasyon tungkol sa mga benepisyaryo ng programa. Ang PPIS ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga pamilyang kasali sa 4Ps, kabilang ang kanilang mga personal na detalye, kalagayan sa kalusugan at edukasyon, at iba pang datos na may kinalaman sa kanilang kahalagahan bilang benepisyaryo ng programa. Ginagamit ito upang matiyak na ang tulong pinansyal ay nakakarating sa mga tamang benepisyaryo, at para sa pagmamatsyag ng kanilang progreso, at pagsunod sa mga kondisyon ng programa. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mayroong iba't ibang household status codes na ginagamit, upang kategoryahin ang mga benepisyaryo ng programa base sa kanilang kalagayan, at partisipasyon sa mga kondisyon ng programa. Narito ang ilan sa mga pangunahing household status codes na kadalasang ginagamit. Code 1, Active. Ito ay tumutukoy sa household na aktibo sa programa at sumusunod sa mga kondisyon nito, tulad ng regular na pagpasok ng mga bata sa paaralan, pagsasailalim sa mga regular na check-up sa kalusugan, at iba pa. Code 5, Fraudulent. Ito ay tumutukoy sa household na matapos ang investigasyon ay natukoy na nagkasala ng pandaraya, o pagsisinungaling sa kanilang aplikasyon o partisipasyon sa programa. Code 10, Ineligible. Ito ay tumutukoy sa household na hindi kwalipikado, o hindi dapat maging benepisyaryo ng programa batay sa mga patakaran at kwalifikasyon nito. Code 12, Move out of the area without notice, o missing. Ito ay tumutukoy sa household na umalis sa lugar nang hindi nagbibigay ng abiso o pahintulot sa ahensya, na maaaring makaapekto sa kanilang partisipasyon sa programa at sa kanilang benepisyo. Code 14, No eligible for CVS monitoring, certified by RPMO. Ito ay tumutukoy sa household na hindi kwalipikado para sa Compliance Verification System, o CVS monitoring, at itinuturing na hindi na nangangailangan ng regular na pagsubaybay mula sa Regional Program Management Office o RPMO. Maaaring ito ay dahil sa kanilang kalagayan sa buhay, o sa iba pang mga kadahilanan na nagpapakita na hindi na nila kinakailangan ang patuloy na pagsubaybay mula sa programang ito. Code 15, No eligible member for CVS monitoring. Ito ay tumutukoy sa household na may mga miyembro na may edad na 0 hanggang 18 taong gulang na hindi kwalipikado sa Compliance Verification System o CVS bilang benepisyaryo ng programa, batay sa mga kwalifikasyon nito, kaya't hindi sila maaaring maging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Code 17, GRS of not eligible, has regular income. Ito ay tumutukoy sa household na may mga miyembro na may regular na kita, at hindi na kwalipikado para sa programa. Kadalasan, ang 4Ps ay inaalok sa mga pamilyang may mababang kita, at limitadong pangkabuhayan na nagdudulot ng kahirapan. Code 19, Grants Temporary Hold. Ito ay tumutukoy sa household na pansamantalang itinigil ang kanilang benepisyo, o partisipasyon sa 4Ps ng pansamantala. Maaaring ito ay dahil sa pansamantalang mga isyu, o pangangailangan na kinakailangan pagtuunan ng pansin, bago muling maaktibo ang household sa programa. Code 21, Registered, pending NPMO approval.
Ito ay tumutukoy sa household na nakarehistro sa programa, ngunit ang kanilang benepisyo ay nangangailangan pa ng pahintulot mula sa National Program Management Office o NPMO bago makatanggap ng benepisyo. Code 22, Unlocated Household. Ito ay tumutukoy sa household na hindi natagpuan, o hindi matagpuan ng ahensya sa kanilang tinaguriang lugar, na maaaring magdulot ng isyu sa kanilang partisipasyon sa programa. Ang mga household na ito ay maaaring maging mahirap hanapin dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, tulad ng paglipat ng tirahan, maling impormasyon sa address, o iba pang mga pangyayari. Code 25, Suspended due to non-compliance. Ito ay tumutukoy sa household na pansamantalang hindi aktibo sa programa, dahil sa hindi pagsunod sa mga kondisyon o patakaran ng 4Ps. Maaaring ang hindi pagsunod na ito ay may kaugnayan sa mga kinakailangang hakbang, tulad ng pag-aaral ng mga bata, pagsusuri sa kalusugan, o iba pang mga kondisyon ng programa. Code 26, Deferred. Ito ay nagpapahiwatig na ang aplikasyon ng household ay pansamantalang pinagpaliban, at hindi pa maaaring maaprubahan sa kasalukuyan. Ito ay karaniwang isinasagawa habang naghihintay ang household na magtugma sa mga kinakailangang kondisyon, o magbigay ng karagdagang dokumento para sa kanilang aplikasyon. Code 28, Not interested in the program. Ito ay nagpapahiwatig na ang household ay hindi interesado sa programa, at hindi nais magpatuloy sa proseso ng aplikasyon, o hindi nais tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Code 29, Perennial Tardiness. Ito ay nagpapahiwatig na ang household ay palaging late, o hindi sumusunod sa itinakdang oras ng Family Development Session o FDS, o nahuhuli sa pag-submit ng mga kinakailangang dokumento, o iba pang mga sitwasyon na kaugnay sa benepisyo ng programa. Maaaring ito ay maging sanhi ng hindi pagiging aktibo sa programa, at maaaring may record, bilang isang uri ng hindi pagsunod. Code 30, Non-Poor, or for exit. Ito ay tumutukoy sa household na hindi nakwalipikado bilang benepisyaryo ng 4Ps, dahil hindi na sila itinuturing na mahirap, o hindi na nila kailangan ng tulong pinansyal mula sa programa. Ang household na ito ay maaaring tinutukoy na, para sa exit mula sa programa. Code 31, Graduate. Ito ay tumutukoy sa household na matagumpay na naabot ang kanilang mga layunin sa pangkabuhayan, at hindi na kailangan ng patuloy na tulong pinansyal mula sa 4Ps. Ang household na ito ay tinuturing na graduate mula sa programa. Sana ay may natutunan ka sa episode na ito. Mag-subscribe sa aming channel, kung nais mo pa ng mga episode tulad nito. Maraming salamat po mga ka-blessings.